iba natin alam na ang pananalangin ay isang batas na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito'y utos na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na dapat nating sundin. Napakahalaga sa isang Kristiyano na dapat manalangin siya. Nasabi niya dito, magbantay ka upang hindi ka matukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Nung likhain ng Diyos ang tao, nilikha niya ito mula sa alabok at hiningin niya ito sa ilong. Ito'y nagkaroon ng buhay. Sabi ng Diyos sa tao, pinagpala niya ito, magpakarami ka. Ikaw ay binibigyan ko ng karapatan sa lahat ng bagay na narito. Makakain mo ang lahat ng bagay na anuman dito, ngunit hindi mo maaring kainin ang buwang kahoy na ipinagpapawal doon sa halaman ng Eden. Sapagkat kapag kinain mo yun, ikaw ay mamamatay. Yun ay utos ng Diyos sa kanya sa kabila ng pagpapala na ibinigay sa kanya ng Diyos. Binigyan siya ng utos na bawal niyang kainin ang pinagbabawal na buwang kahoy. Ngunit dumating ang tukso na ahas. Anong sabi ng ahas sa kanya? Sa babae. Totoo ba ang sabi ng Diyos na hindi mo maaring kainin ang bungang kahoy? Ang sabi niya, maari namin kainin ang lahat ng bungang kahoy maliban sa puno na nagbibigay buhay. Sapagkat kapag kinain namin yun, kami ay mamamatay. Ang sabi ng Diablo, hindi totoo yun. Sabi lang ng Diyos yun, kasi kapag kinain niyo yun, ikaw ay magiging katulad ng Diyos at malalaman mo ang mabuti at masama. Magkakaroon ka ng karunungan. Doon pa lamang ay pumasok na ang demonyo sa tao. Tinukso ng Diablo ang tao nang sa gayon, hindi niya masunod ang kalooban ng Diyos. Dito pa lang sinasabi ng ating Panginoon, magdasal tayo. Sapagkat yan ay utos ng Diyos para sa atin upang hindi tayo matukso. Hindi tayo matulad kay Adan. Mula kay Adan hanggang sa panahon natin ito, ang tao ay namumuhay sa kasalanan. Walang tao makakapagsabi na wala siyang kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan mula kay Adan. Mula sa dugo ni Adan hanggang sa panahon natin ito, tayo ay namumuhay sa kasalanan. Lahat tayo ay namumuhay sa kasamaan. Magpahanggang ngayon, namumuhay tayo sa hilig ng ating laman. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, malakas ang espiritu, pero ang laman ay mahina. Paano nangyari na mahina ang ating laman? Gayon nabubuhay naman tayo. Buhay tayo at malakas. Ang sinasabi ng ating Panginoon, gamitin natin ang ating katawan para sa ating espiritu. Kasi nga ipinabatid na ng ating Panginoon kung paano nalikha ng Diyos si Adan at Eva, hiningay niya ito sa ilong. Ito'y nagkaroon ng espiritu. Ang tunay na katauhan natin, yung espiritu mismo. Hindi yung ating katawang lupa. Ang ating katawang lupa ay nagsisimbolize lamang ng isang damit para sa ating kaluluwa. Ito'y makakatulong sa atin upang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante sa buhay natin bilang isang mananampalataya na dapat tayong magdasal araw-araw. Walang tao na nakapamuhay ng maayos sa pananampalataya na hindi nagdarasal. May mga tao nagsasabi na wala naman akong dapat ipagdasal. Wala akong problema. Wala akong dapat pagsisihan. Nakapagsisi na ako. Hindi ganoon. Sa bawat araw, tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Napakaraming klase pagkakasala. Magkaroon ka lang ng kasalanan na yan sa tao. Sa kasalanan na yan sa harapan ng Panginoon. Magkaroon ka lang ng tampo, makapagsalita ka lang ng masama. Kasalanan na yan sa harapan ng Panginoon. Sa bawat araw, nagkakasala tayo. Pero isipin natin mabuti. Ang sinabi ng ating Diyos, mamamatay ka kapag kinain mo yan. Tayo, sa buhay natin, paano tayo mamamatay? Mamamatay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Kung hindi natin pagsisisihan ang ating mga kasalanan, tayo ay mamamatay at mapupunta sa impyerno. Yan ang dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Kung mababasa natin yan sa Isaiah 53, verse 5 to 6. Sabi niya, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, tayo, si Jesus ay namatay. Dahil sa ating mga kasamaan, siya ay nag-alay ng dugo para sa atin. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay nagkanya-kanya ng lakad. Nagpakasama tayo. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang dapat tayo ang tumanggap. Yung kaparusahan tayo ang dapat tumanggap, ipinataw ng Diyos
sa ating Panginoong Yesukristo. Kasi nga, tayo ngayon ay namumuhay na sa sarili natin, tayo yung mga tupo nagkaligaw-ligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit sa panahong ito, namumuhay ang tao sa kasamaan. Hindi nila iniisip yung for the future. Hindi nila naunawaan na merong naghihintay na kapahamakan para sa kanila kung hahangarin nila yung mga bagay sa salibutan ito. Katulad ng nangyari kay Adan at Eva. Ano ang hinangad nila? Ibinigay na nga sa kanila ng Diyos ang lahat ng bagay sa kanila, pati yung karapatan para sa lahat ng bagay. Pero mas ninais pa nila na labagin ang utos ng Diyos sa pamagitan ng pagkain ng bungang kahoy. Kinain nila yun. Ganon din sa ating pamumuhay spiritual. Kahit na tayo ay bilang mga Kristiyano na, ibinigay sa atin ng Panginoon, tinuturo na sa atin na manalangin tayo sa Kanya upang ibigay sa atin lahat ng pangangailangan. Hindi niya sinasabi na lahat tayo ay magtatrabaho sa pansarili natin. Kaya nga sa pamagitan ng pananalangin, tayo nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Kailangan nating manalangin sa araw-araw, hindi lamang para sa mga kahilingan natin, kundi kailangan natin ang Panginoong Yesukristo mismo. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, isusugo ko ang Banal na Espiritu Santo. Kung wala sa inyo ang Banal na Espiritu Santo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo mabubuhay. Sapagkat sinasabi ng Biblia, kung paano nabuhay si Yesukristo, bubuhay din tayo sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung wala sa atin ang Holy Spirit? Kaya dapat sa bawat araw, kinakailangan natin magdasal upang tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid, alalahanin natin na sa bawat araw ay tayo ay makasalanan. Sa harapan ng ating Panginoon, tayo ay magpakumbaba. Isipin natin na tayo ay makasalanan. Huwag natin isipin na wala tayong kasalanan. Ang sabi ng Biblia, walang taong hindi nagkasala. Ang taong nagsasabing wala siyang kasalanan, siya ay sinungaling. Kaya nga, ang taong sinungaling, walang makakapasok sa langit. Sabi ng Panginoon, hindi makakapasok ang anumang karumihan o kasinungalingan doon sa langit. Kaya nga, ang kasinungalingan niya na sinasabi ng tao na wala sa kasalanan, yan ay magdudulot sa kanya ng kapahamakan sa impyerno. Kaya nga, isipin natin mabuti sa bawat araw. Hindi ka man, ang standard ng tao, once na hindi siya pumatay ng tao, hindi siya nagnakaw, wala sa kasalanan. Yan ang standard ng tao. Ngunit ang standard ng Diyos, kapag hindi mo sinunod ang kanyang batas, ang kanyang salita, ikaw ay makasalanan. Isang bagay na napakalaking kasalanan, yung hindi mo pagkilala sa Diyos. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, manalangin ka. Ibig sabihin, manampalataya ka sa ating Panginoon. Kung hindi ka nagdarasal, kanino ka nagtitiwala? Sa sarili mo kakayahan. Madalas ganyan tayo. Uunahin muna natin ang pansarili natin bago natin hingin sa Panginoon. Once na nakita na natin na nagkamali tayo, doon lang natin marirealize, Lord, nagkamali ako. Hindi ko muna itinawag sa iyo. Hindi ko muna ikinonsulta pala sa iyo. Nagkamali ako sa mga desisyon ko. Kaya nga gusto ng Panginoon, tumawag tayo sa Kanya at ibibigay sa atin ng Panginoon yung nararapat na hinihingi natin. Nais ng Panginoon na maging humble lang tayo. Nais niya na magtapat tayo sa Kanya kung ano man ang gusto natin, ipagtapat natin sa Kanya. Pero higit sa lahat, dapat natin pagsisihan ng ating mga pagkakasala. Una sa lahat, linisin natin ang ating sarili bago tayo marap sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo nananampalataya sa ating Panginoong Yesukristo sapagkat ang ating Panginoong Yesus, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Huwag na tayo magpaalipin. Hindi na tayo alipin ng kasamaan. Pinalaya na tayo ng ating Panginoong Yesukristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Tinubos na tayo sa ating mga kasamaan. Hindi na tayo dapat pang magpaalipin. Dapat mamuhay tayo sa Espiritu. Yan ang nararapat para sa atin. Isipin natin, kung ang mga Kristiyano, sinasabi ng Biblia, ay napakahirap makapunta ng langit. Paano pa kaya yung mga walang pananampalataya? Napakahirap makapunta ng langit para sa mga Kristiyano. Paano pa yung walang pananampalataya sa Diyos? So tayo mismo, binagkakalob na sa atin ng Panginoon yung daan para malaman natin kung paano tayo lalakad sa Panginoon. Hindi tayo mamumuhay sa sarili natin, kundi mamumuhay tayo sa Panginoon. Amen. Narito tayo sa mundong ito, hindi para mamuhay tayo sa hilig ng laman. Kaya wasakin natin yung mga bagay na
nagbibigay ng kasamaan sa atin. Itakwil natin iyan sa harapan ng Diyos. Isuko natin lahat ng mga kasamaan. Kung ano ang pinagmumuli ng pagkakasala, alisin mo. Ang sabi ng Panginoon, kung ang iyong mga mata ay pinagmumuli ng pagkakasala, dukutin mo ito. Kaya nga, ang lahat ng mga pinagmumula ng pagkakasala, alisin nyo sa buhay nyo na sa gayon, makaiwas kayo sa pagkakasala. Ang pagharian ninyo sa puso nyo, ang banal na Espiritu Santo. Baka naisin ninyo ang bunga ng Espiritu Santo. Ano ba yung mga bunga ng Espiritu Santo? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, katapatan, kabutihan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Meron ba tayong pag-ibig? Malalaman natin kahapon na pag-usapan natin yung bagay na kung paano yung pamumuhay ni Apostol Paul. Si Apostol Paul ay may pagpipigil sa sarili. Nasa kanya ang pag-ibig. Nasa kanya ang kabutihan. Sa atin, kung tayo pa lang hindi tayo nagmamahalan, masasabi ba natin sa sarili natin na nasa atin ang Espiritu Santo? Kung wala tayong katsagaan, masasabi ba natin na nasa atin ang Espiritu Santo? Nasabi nga doon sa binasa natin kahapon, suriin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo ay namumuhay sa pananampalataya, subukin ninyo. Kaya subukin ninyo ang inyong sarili kung nasa inyo talaga ang Espiritu Santo. Malalaman ninyo kung wala sa inyo ang Espiritu Santo kung wala sa inyo ang kapayapaan. Sabi nga ng Panginoon, magdasal ka sapagkat ang Espiritu ay malakas, ngunit ang katawan ay mahina. Bakit nagiging mahina ang ating katawan? Kasi nga, yung katawan, ang kahilingan ng katawan natin is mga bagay sa libutan. Nagiging mahina siya kasi nga, nagtatampo siya, hindi niya makuha yung gusto niya. Kaya nga, ang nangyayari, sasakupin ng katawan lupa yung ating kaluluwa. Kasabihin ng ating kaluluwa, kumilos ka. Kumilos ka kasi nga hindi mo naunawa, mapupunta ako sa impyerno. Pero ang katawan, sinasabi niya, hindi. Ayoko. Ang gusto ko ganito. Ayoko sundin ang kalooban ng Diyos. Sinasabi nga sa Galatia, kung babasahin natin sa Galatia chapter 5. Sabi niya dito sa Galatia chapter 5. Verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay ng inyong buhay. Patnubay ng inyong buhay, hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang panganasan ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Ang sabi niya dito, laging naglalaban ng dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Nais ninyong gawin. Ang ibig niya sabihin, ang Espiritu mismo, may nais niyang gawin. Pero dahil sa katawang lupa natin, ayaw niyang sundin yung kalooban ng Espiritu. Kasi nga, mas malakas, mas nananaig yung gusto ng laman natin kaysa sa gusto ng ating Espiritu. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, magdasal ka. Kahit isang oras magdasal ka. Nagagawa ba natin magdasal na kahit isang oras, isang araw? Hindi natin kaya magdasal. Mas malakas kasi yung ating katawan. Mas maraming gustong gawin ng ating katawan kaysa sa mga bagay na spiritual. Kaya nga dapat pakinggan natin ang panawagan ng ating Panginoon. Mamamatay tayo kung hindi tayo mamumuhay sa Espiritu. Dahil kailangan natin ng Espiritu sa buhay spiritual. Walang nakalakad ng maayos sa pananampalataya na wala ang Holy Spirit. Lahat, kailangan natin ang Holy Spirit. Kinakailangan natin sa buhay natin sapagkat siya magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Siya ang pag-asa natin para tayo ay mabuhay sa huling araw. Dahil ang mundong ito ay napakaraming mga pagsubok. Mahina tayo. Tayo yung mga mahina. Kung wala ang Banal na Espiritu Santo, sino ang magbibigay sa inyo ng patnubay? Sino ang gagabay sa inyo? Sino magsasabi sa inyo na huwag mong gagawin ito? Yan ay isang kasamaan. Yan ay isang kasalanan. Wala. Tanging ang Espiritu Santo lamang ang magbibigay sa inyo ng gabay. Yan ay pangako ng ating Panginoon na dapat ninyong tamuhin sa inyong puso. Ngunit makakamtan lamang ninyo ang Banal na Espiritu Santo kung lilinisin ninyo ang inyong puso. Kinakailangan kayong maging handa para sa huling araw. Sinasabi ng ating Panginoon, magdasal kayo. Ito'y para sa huling araw sapagkat malapit na dumating ang ating Panginoon. Kinakailangan natin maging handa sa pakikipaglaban. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban
sa mga tao dito sa mundo, kundi sa mga bagay na espiritual. Ang espiritual ang labanan natin. Ang sabi ng Diyos, ako ay banal. Dapat kayo magpakabanal. Napakahirap magpakabanal. Napakahirap magpakabanal kung wala ang Holy Spirit. Kaya nga nandyan ang Holy Spirit upang sa gayon matulungan tayo magpakabanal. Paano ka magiging banal kung nasa bahay ka lang at hindi ka nagsisimba? Paano mo masasabi na may pananampalataya ka sa Panginoon, gayong hindi ka naman nakikinig na salita ng Diyos? Ano sabi ng Panginoon? Nung tinukso si Jesus Christ doon sa ilang, ang sabi niya, sabi ng demonyo, itong batong ito gawin mong tinapay. Nagugutom ka na eh. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga ang tao mabubuhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, spiritually. Kinakailangan natin ang salita ng Diyos upang tayo ay mabuhay. Amen. Hindi lamang sa buhay na magkaroon tayo ng buhay dito sa mundo ito, kundi spiritually magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi yung pinapakain natin, binubusog natin ang ating katawan, pero hindi natin pinapakain ang ating kaluluwa. Kinakailangan pakainin natin ang kaluluwa natin. Mas palakasin natin ang ating kaluluwa kaysa sa ating hilig ng laman. Ang sabi ng Panginoon, patahin mo ang iyong laman. Kung gusto mo sumunod ka sa akin, pasanin mo ang krus at patahin mo ang iyong katawan, lupa. Ibig sabihin nun, alisin mo yung hilig ng iyong laman at hayaan mo na mangibabaw ang Espiritu sa buhay mo. Nang sa gayon, magkaisa kayo ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ako ay Espiritu, dapat ako sambahin sa Espiritu. Paano mo masasamba ang Panginoon sa Espiritu kung ikaw ay nasa hilig ng laman? Kaya nga sa ating pagsamba, sinasabi na ang nais ng ating Panginoon na tamang pagsamba ay sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga tayo mismo, humaharap tayo sa ating Panginoon, nagdarasal muna tayo, nagsisisi sa ating mga kasalanan. Nang sa gayon, tayo ay nagiging dalisay sa harapan niya sapagkat ang ating espiritu ay marumi. Sa pagharap natin sa Kanya, dapat natin itong pagsisihan, yung mga kasalanan na gawa natin. Nang sa gayon, makasamba tayo talaga sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ito, yan ay utos ng ating Panginoon na dapat isabuhay natin. Magdasal tayo. Isipin natin mabuti ng ating kaluluwa ay mapupunta sa impyerno kung hindi tayo magdarasal. Tingnan na lamang natin yung kwento doon sa Biblia na isang ama, ang sabi niya sa mga apostol, ang sabi niya, humiling siya na palayasin yung demonyo sa kanyang anak, ngunit hindi nila ito mapalayas. Nung dumating si Jesus, nagkakagulo na sila. Ano sabi niya? Guro, sabi niya, hindi nila mapalayas yung demonyo. Ano sabi ni Jesus? Mga taong walang pananampalataya. Nagulat sila, bakit hindi nila mapalayas? Nung una naman, napalayas nila mga demonyo. Pero pagdating dun sa bata, hindi nila napalayas. Nung matapos na sila, nagtanong ng mga apostol, paano nangyari na hindi napalayas yung demonyo? Ang sabi ni Jesus, magagawa lang yun sa pamagitan ng pananalangin. Mapapalayas yung demonyo sa pamagitan ng pananalangin. Kaya nga, paano ninyo mapapalayas ang demonyo sa inyong puso? Sa bawat isa sa atin may mga demonyo. May mga demonyo sa puso natin na paaligid-aligid lang. Nandyan minsan sa puso natin, minsan sa isipan natin. Lumalabas sa bibig natin ang kasamaan. Ang demonyo ay lagi nanunukso sa atin para hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, mapapalayas lamang niya sa pamagitan ng pananalangin. Kaya nga, kung hindi ka nagdarasal, patuloy ka magkakasala sa harapan ng Panginoon. Patuloy ka sa paggawa ng kasalanan. Kaya hindi mo naisip na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, nagdarasal naman ako, pero bakit walang pagbabago sa buhay ko? Nagdarasal ako, pero hindi ko pa rin nararamdaman yung kagalakan sa puso ko. Kasi nga, hindi ka patunay na lumaya. Sinasabi ng Biblia, once na nalaman mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Ano yung katotohanan na yun? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Kaya nga sa puso mo, kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka ng kalayaan sa buhay mo. Yung tunay na isinuko mo na yung sarili mo sa Kanya, magkakaroon ka ng kagaanan sa puso mo. Kahit na puno-puno pa yan ang pagsubok,
magkakaroon ka ng tagahanan sa puso mo. Kaya nga, alam ng Diablo na once na nasa iyo ang Panginoon, matatakot siya. Manginginig pa nga ang demonyo kapag nakita niya yung presensya ng Panginoon. Noong ang Panginoon, pumunta sila sa Gadareno, kung sa lugar na yun, bago sila makarating doon pa lang sila sa Galilea, sa dagat, nagpadala na ang demonyo ng malakas na alon. Yun yung mga kwento na kung saan yung nagkaroon ng malakas na alon, malakas na bagyo, doon pa lang. Papunta pa lang si Jesus doon sa libingan na kung saan ang isang tao na sinasaniban ng demonyo. Na, alam ng demonyo eh. Alam ng demonyo na papunta na si Jesus sa lugar na iyon. Kaya nga doon pa lang, nagpadala na siya ng mga unos at bagyo. Kaya sa buhay natin, once na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, alam ng demonyo kasi nasa puso mo ang Panginoon. Pero kapag nakikita ng demonyo na wala sa iyo ang Panginoon, almado lang ang demonyo. Kaya huwag nating pagharian sa puso natin ang kasamaan. Huwag nating hayaan ang demonyo ay gamitin ang ating katawang lupa upang gumawa tayo ng kasamaan. Kasi nga, ang nais ng Panginoon para sa atin, gamitin natin ang ating katawang lupa para sa ating kaluluwa mismo. Para sa gayon ay magkaroon tayo ng buhay at maparangalan natin ang ating Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng katawang lupa. Nais ng Panginoon na makita sa atin yung pananampalatayang iyon. Nais ng ating Panginoon na sa pamagitan ng katawan na ito ay may palaganap natin ng magandang balita. Kaya nga mga kapatid, isipin natin, nasa huling araw na tayo. Anong sabi ng Panginoon? Magpakasama ang nais magpakasama, magpakabuti ang nais magpakabuti, magpakabanal ang nais magpakabanal. Kaya nga, pumili kayo, ang sabi ng Panginoon, pero hahatulan ko kayo batay sa inyong mga gawa. Ang bawat isa sa atin ay hahatulan ng ating Panginoon sa huling araw. Kaya isipin natin mabuti na sa bawat araw na lumilipas, dapat natin isipin kung tayo ba'y namumuhay sa pananampalataya o hindi. Isipin natin mabuti kung ang salita ng Panginoon ba ay sinusunod natin o hindi. Kaya nga mapahalag ang tao walang ibang inaasahan kundi ang Diyos mismo. Sabi ng Panginoon yan, mapahalag ang tao walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon sapagkat mapapabilang siya sa kaharian ng langit. Kaya nga kung ang inaasahan ninyo ang inyong sarili, mahihirapan kayo mamuhay sa espiritual. Kaya kung ano man ang mga bagay na bumabagabag sa inyo, pumipigil para hindi nyo magawa ang kalooban ng Panginoon, isuko ninyo ang lahat ng ito. Isipin nyo mabuti ang Panginoon. Walang makakapagligtas sa inyo sa huling araw, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng kanyang dugo na iniaalay para sa atin, tayo'y malaya na. Hindi na tayo dapat pa magpaalipin pa sa demonyong ito. Although na tayo dumaranas ng mga hirap sa mundong ito, hindi natin kinakailangan na sumuko. Dapat tayong magpatuloy sa paglakad sa harapan ng ating Panginoon hanggang sa makamtan natin ang buhay na ipinangako para sa atin. Magtiwala tayo sa mga pangako ng ating Panginoon. Magtiwala tayo sa mga pangako niya na liligtas niya tayo sa huling araw. Basta maging tapat lang tayo. Sinasabi ng Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kaya nga maging tapat tayo. Paano tayo magiging tapat sa Panginoon kung hindi tayo nagdarasal? Kanina lang, ang ganda ng mga inawit natin. Bigyan mo ko ng pusong dalisay. Pero paano tayo magkakaroon ng pusong dalisay kung hindi tayo nagdarasal sa harapan ng Panginoon? Kinakailangan natin magkaroon ng pusong may pagmamahal at kagalakan sa puso natin sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya nga, sa lahat ng ating mga pagkakasala, hingin natin ito sa harapan ng ating Panginoon. Nang sa gayon, makamtan natin yung tunay na pagmamahal, tunay na kapayapaan sa buhay natin. Alisin natin sa isipan natin lahat ng mga bumabagabag sa atin. Tulungan natin ang sarili natin. Huwag kayo magpapadaig sa inyong sariling katawan. Kung ang inyong katawan ay tinatamad na mag-Bible, sabihin mo, demonyo, lumayas ka sa puso ko. Kung tinatamad ka magdasal, lumayas ka, demonyo. Sabihin mo sa kanya, huwag ka magpadaig sa mga demonyo. Lagi mong sasabihin yung pangalan ng Panginoong Jesucristo nang sa gayon hindi madadaig yung katawan lupa mo.
Kung tinatamad ka na magsimba, wala ka ng pagmamahal para sa iyong kapwa, sabihin mo sa puso mo, demonyo, lumayas ka. Kinakailangan ko masunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, hangarin ninyo ang gift ng Holy Spirit. Ano yung bunga na yun? Pag-ibig, kagalakan, katyagaan. Magtyaga kayo kahit na punong-puno kayo ng mga pagsubok sa buhay ninyo. Amen. Ano man ang danasin natin dito sa mundong ito, darating ang araw, iiwan din natin ang mundong ito. Iiwan natin ito, ang sabi ng Panginoon. Dito sa Genesis, ang sabi niya, babalik ka rin sa alabok. Babalik ka sa alabok. Ano man ang paghihirap mo sa mundong ito, ano man ang kayamanan mo, lahat yan ay maiiwan. Ngunit ang ating katawan lupa ay babalik sa alabok. Ngunit ang ating kaluluwa, alam ba ninyo kung saan pupunta? Dalawa lang ang pupuntahan yan. Langit o impyerno. Kaya nga dito pa lamang sa mundong ito, nais ng Panginoon na maging handa ka na noong sa gayon, pagdating mo ng langit, alam mo na kung saan ka pupunta. Amen. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, hahatulan kita batay sa iyong mga ginawa. So dito pa lamang, gawin mo na yung mga bagay na pang-espiritual, nang sa gayon, pagdating mo ng langit, malaya ka makapasok sa kahit ng langit. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo? Paano ako magkakaroon ng buhay? Ang sabi niya, kinakailangan ka munang ipanganak muli. Pero ang sabi niya, paano ipapanganak muli ang isang tao? Babalik ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina? Nicodemo, kanya. Si Nicodemo, napakatalino. Isang pariseo, nagpa-fasting, 2 beses sa isang linggo. Siya man ay nagbibigay na ikaw. Lahat-lahat ginagawa niya. Pero, ano sabi ng Diyos, ng Panginoong Yesus sa kanya? Kung dito pa lamang, hindi mo na naunawaan, paano pa kaya yung mga salita doon sa langit? Kaya nga, kung dito pa lamang, hindi niyo na tinatanggap yung mga pakayag na ibinabahagi sa atin ng ating Panginoon, paano pa kayo makakapunta ng langit? Kung dito pa lamang ay hindi niyo na isinasabuhay ang salita ng Panginoon, paano yung makakamta ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, magdasal ka nang hindi ka matukso ng demonyo. Napakahalaga na pagdarasal. Sapagkat ang gusto ng demonyo, mapunta ka sa impyerno. Nais ng demonyo na maghirap ka sa impyerno. Ibibigay sa iyo ng demonyo lahat ng gusto mo. Huwag ka lang magdasal. Ang sabi ng demonyo, kay Jesus Christ, ibibigay ko sa iyong lahat ng kaharian dito sa lupa, lumuhod ka lang sa akin. Ngunit ang sabi ng Panginoong Yesus, wala kang dapat sabayin kundi ang Panginoon lang. Kaya nga, sa buhay natin, ang Panginoon lamang ang dapat natin asahan. Amen. Mapahalaga ang isang tao na walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon. Amen. Mapapabilang ka sa kahinang langit. Itinuro na sa atin ang ating Panginoon kung paano tayo magdasal. Ama namin nasa langit. Ibig sabihin, tumahawag ka sa langit. Tumawag ka sa langit, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Huwag mong intindihin yung pagkain sa araw-araw. Huwag mong intindihin kung anong susuot mo. Huwag mong intindihin yung ibang tao kung sasabihin nila kung anong suot mo. Huwag mong intindihin yung mga tao. Ang intindihin mo kung paano mo masusunod ang kalooban ng Panginoon. Ang intindihin mo kung paano ka magdarasal sa harapan ng Panginoon. Panginoon, bigyan mo ko ng pagkain sa araw-araw. Yun ang isipin mo para masunod mo ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung iintindi mo pa kung ano susuotin mo. Ang laki ng problema mo. Pero ang dapat mong problemahin mo, yung mapupunta ka sa impyerno dahil nagtitiwala ka sa iyong sarili, hindi sa Panginoon. Hindi ka nagdarasal. Ang hindi pagtitiwala sa Panginoon ay yung mga taong hindi nagdarasal. Kaya nga sa bawat araw, hinihiling ng ating Panginoon, magdasal ka nang sa gayon hindi ka matukso ng demonyo. Amen. Magdasal ka nang sa gayon hindi ka magagalitin. Amen. Kaya nga kung tayo nagkakaroon ng emotion, magdasal tayo. Ipagdasal natin yung mga bagay na yan. Kasi nga, tignan nyo, kapayapaan, kabutihan, kahinahunan. Yan ang gift of Holy Spirit. Kaya nga kung nakakaramdam na kayo ng galit, wala na sa iyong Holy Spirit. Sabi, ang Espiritu ng demonyo na nasa puso mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung magkagalit ka man, huwag kang magkakasala. Kasi nais ng Panginoon, once na ikaw ay nagalit, dapat, bago pa man mag-umaga, wala na yan. Huwag niyo na paglipasin pa ng umaga dahil yan ay kasalanan na.
Dapat, kung may alitan man, ayusin nyo na agad. Amen. Sapagkat yan ang bunga ng Holy Spirit, pagmamahalan, kainakunan, pagpipigil. Pagpigil tayo sa sarili natin, yung galit natin, magpigil tayo. Kailangan natin ang Holy Spirit sa buhay natin upang tayo ay makalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Magtiyaga tayo sa anumang bagay na binibigay sa ating Panginoon. Makontento tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon. Darating ang araw, makakamtan din natin ang buhay na walang hanggan na pinangako sa atin ng ating Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin nararanasan ngayon, mararanasan natin yan pagdating ng panahon. Kung tayo ay magiging tapat lamang sa ating Panginoon. Mararanasan natin yung mga bagay na kapayapaan, yung kagalakan, yung buhay, yung wala ng kapighatian doon sa langit na. Dito, puno-puno ka ng kapighatian, puno-puno ka ng mga problema. Hanggat nabubuhay ang tao, nandiyan ang problema. Dahil ang demonyo ay magpapatuloy at magpapatuloy. Dahil yan ang hangarin niya, mapunta ka sa impyerno. Ngunit tayo, ang hangarin natin ay makapunta ng langit. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa ating mga pamilya din naman. Nais natin na ang buong sambahayan natin ay magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, ang bawat isa sa atin, sa bawat araw, ipagpasalamat natin sa Panginoon kung ano mga bagay na meron tayo ngayon. Magpasalamat tayo. Kung yung pulubi nga nabubuhay araw-araw Wala siyang maayos na damit, wala siyang matutulugan, wala siyang maiinom. Nabubuhay siya sa araw-araw. Tayo pa kaya na binigyan ng ating Panginoon ng tahanan. Binigyan tayo ng mga damit, maiinom at makakain. Dapat ipagpasalamat natin sa ating Panginoon yung mga bagay na binigay na sa ating ng ating Panginoon. Kaya nga, matuto tayong maging humble sa harapan niya. Magpakumbaba tayo sa harapan niya lagi. Huwag tayo magmataas. Huwag nating hayaan na manaig ang ating katawang lupa sa harapan ng Panginoon. Huwag nating hayaan yung katawang lupa, yung maghari sa atin. Paghariin ninyo ang Holy Spirit nang sa gayon makakonekta kayo sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay Espiritu. Huwag kayo sa Espiritu. Huwag niyo hayaan yung inyong katawan ang magdala sa inyo sa impyerno. Huwag niyong hayaan. Pigilan niyo ito sa pamagitan ng pagdarasal ninyo sa araw-araw. Hilingin ninyo ang kalakasan sa ating Panginoon nang sa gayon ay makalakad kayo na matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Ang Holy Spirit ay binigay para sa atin. Magpapaalala sa atin kung paano natin susundin ang kanyang mga salita. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin kung yan ba'y kalooban ng Panginoon o hindi. Kaya nga, huwag tayong lumakad na mag-isa. Dahil para tayong mga patay sa harapan ng Panginoon. Tayo'y buhay pero patay. Kasi nga, wala ang Espiritu ng ating Panginoon sa buhay natin. Itinuturing tayo ng ating Panginoon na patay. Kasi nga, ang Panginoon ng buhay, dapat ang Espiritu ay nasa atin para makita na tayo talagang buhay. Pero pag-ariyan natin sa puso natin na Holy Spirit, magdasal tayo lagi. Sa bawat araw, mga pagsubok mo ipagdasal natin sa harapan ng Panginoon. Higit sa lahat ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Nang sa gayon, tamuin natin sa puso natin ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga, hilingin natin sa ating Panginoon na lagi niya tayong puspusin ng Holy Spirit. Ano man ang mga pagkakasalan na gagawa natin, hingin natin ito ng tawad sa ating Panginoon. Ang Panginoon naman ay mahabagin para sa atin. Ano man ang pagkakasalan na gawa natin, madali niyang kinakalimutan ito. Ano man ang kasalanan natin, malaki man niya o maliit, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng panibagong puso. Ano man ang karumihan na meron tayo, kaya niya itong paputiin. Basta magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag nating kamtan ng mga bagay sa mundong ito. Dahil ang mga bagay sa mundong ito, pansamantala lang. Ngunit ang ating kaluluwa na bubuhay yan habang buhay. Isipin niyo kung saan kayo mapupunta. Sa langit ba o sa impyerno? Ang Panginoon, binibigyan tayo ng pag-asa, pagkakataon na tayo makapunta ng langit sa pamamagitan ng pagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, sa oras na ito, tayong lahat ay magdasal at manalangin at magsisi sa ating mga kasalanan. Lahat tayo ay sabay-sabay na manalangin at tumawag sa ating Panginoon. Hingin natin sa ating Panginoon na tayo patawarin sa lahat ng mga karumihang ginawa natin sa ating pamumuhay sa hilig ng laman. Hingin natin sa Panginoon ang gabay ng Espiritu Santo. Tulungan natin ang ating sarili. Huwag na tayo magpaalipin pa sa mga demonyong ito.
tayo tumawag sa ating Panginoon, hingin natin ang kanyang banal na dugo upang tayo matubos sa ating mga pagkakasala. Lahat tayo sabay-sabay na tumawag sa ating Panginoon at magdasal. Lahat tayo sabay-sabay